bang ipakilala ninyo ang inyong sarili, trabaho, o pinagkakabalahan ngayon? Okay, ako si J-Lo N. Suaan. E? N. Jilo? J-Lo N. Suaan. Jilo and... Walang trabaho, nagbabantay ng mga bata. Walang trabaho, di ba? Pangalawang tanong. Kilala kayo bilang isang tao na sasabihin ang kahanga-hangang katangian o ang kabutihang nagawa ng kinakapanatayam. Paano ninyo nagawa ito? Siyempre, makatao at makadiyos. Kasi nagawa ko yun kasi yun yung nagiging gawain namin since mga bata kami na tinuro ng aming mga magulang. Pangatlong tanong. Sino ang naka-impluwensya sa iyo upang malinang ang taglay mong pagpapahalaga at bertud? Unang-una, tinuruan kami ng mga magulang namin kung paano magiging makatao at makadiyos. Ngayon po, si Rachel May naman po magtatanong tanong sa inyo. Salamat. Sige po, ako naman po ang magtatanong sa inyo. Ano ang mga pangyayari sa iyong buhay na sinubok ang iyong pagpapahalaga at bertud? Paano matugunan ang mga ito? Sa panahon ngayon, marami talagang mga hindi magandang pangyayari sa buhay natin, lalo na meron na kaming pamilya. Siyempre, di maiwasan na magkaroon ka ng problema, lalo na yung family problem, ganun. Or emotional problem na minsan hindi mo kaya na i-handle, pero alam mo naman na may mangyayari na na maganda sa buhay mo kung ipapasa Diyos mo lang yun. Sa pangalawa ko namang tanong, paano mo hinaharap ang mga hamon na naranasan ng marami sumubok na pagpapahalaga ng iyong pagpapalaga at bertud? Siyempre, ipanalangin mo na lang sa Panginoon na magiging smooth ang lahat ng mga problema na dinadaraanan mo. Kasi hindi mo naman kaya yan kung ikaw lang mag-isa. Kundi ipapasa Diyos mo palagi. Sa pangatlo ko pong tanong, ano ang mga benepisyo at pagpapakita ng pagpapahalaga at bertud sa iyong sarili at iba? Kung nagkakaroon ka ng nararamdaman mo na matiwasay lang yung pamumuhay mo, yung meron kang peace of mind at feeling mo magaan lang lahat sa araw-araw. Ngayon
po, si Alexis naman ang magtatanong sa inyo. Ano ang pinakamahalagang bertud para sa iyo? Bakit? Pagiging makatao mo at pagiging makadiyos. Bakit? Kasi yung dapat natin gawin dito sa mundo. Kasi pinanganak naman tayo na mayroong nagmamay-ari sa atin. Kaya, dapat nagiging makadiyos tayo kasi yung pinanggalingan ng lahat sa buhay natin ay ang Panginoon lang. Sa pangalawang tanong ko po ay, paano mo itinaguyod ang mga bertud na ito ay iyong pang-araw-araw na buhay? Hindi mo naman yan kaya gawin na mag-isa eh. So, kailangan mo mag-start ng morning mo or mag-start ka ng day mo na gigising ka tuwing umaga na meron kang magandang mudo or kailangan mo manalangin sa Panginoon na mag-start yung day mo na magkaroon ng mabuting experience at magkaroon ka ng magiging good example ka sa mga tao na nakakasalamuha mo araw-araw. At panghuli ko pong tanong, ano ang mensahe po ninyo sa mga kabataan na tulad namin? Simula ang interview, Yun, ang mensahe ko sa inyo na kailangan nyo na maging mabuting mga bata. Makadiyos kayo, makatao kayo kasi wala tayong maipagmayabang sa sarili natin kundi yung pagiging makatao natin at meron tayong takot sa Panginoon. Ate, feeling ko nakakabata na tayo. salamat po dahil kami ay Binigyan mo kami ng pagkakataon na mag-interview sa inyo. Salamat po sa nainalaan niyong oras sa amin. Okay, daming salamat din.